Sa bawat baryo, Kalakbay, kung minsan ay hindi natin maiwasan ang magkaroon ng mga bagong kapitbahay. Natural lang naman ang ganito, Kalakbay. Pero kung minsan, hindi rin katakatakang pagdudahan natin ang mga dayo sa ating lugar. Sa totoo lang, aminin man natin o hindi sa ating mga sarili, pero mali ang magparatang sa isang tao base lang sa panglabas nitong itsura. Atin pong pakinggan ang istoryang ibinahagi ng isa nating kababayan na minsan na nagkamaling paratangan ng kanilang bagong kapitbahay. Tunghayan po natin ang kanyang kwento at huwag po nating husgahan ang kanyang pagkatao. Taong 1965, Misamis Oriental. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang kong Randel. Noong mga panahong ito, kasalukuyan ako nagtatrabaho bilang isang mangingisda at baryo po ang tinitirhan namin, ngunit malapit ito sa dalampasigan. Ang buhay ko rito ay hindi nalalayo sa ibang mangingisda na kung minsan ay sagana sa biyaya ng dagat. Subalit kung minsan ay sapat lang. Magkagayon pa man, ay hindi dahilan iyon para sumuko ako sa hamon ng buhay. Sa ganitong pamamaraan ko, na itataguyod ang pangangailangan ng aking mag-ina. Salat man sa hirap, pero kakayanin ko ang lahat para sa aking mga mahal sa buhay. Sa katunayan, kapag mahina ang huli ng isda sa dagat, nakikigapas ako ng palay kinamang paeng upang sa ganoon, Kalakbay, para kahit papano ay magkaroon ako ng kaunting kita at palay. Menos ko na rin kasi iyon sa bigas, kahit ako na lamang ang magbayo nito. Ang makakain kami ng 3 beses sa isang araw ay malaking biyaya na galing sa Panginoon. Basta wala lang magkakasakit sa aking pamilya. May mga alaga rin naman akong manok na pinaparami ko sa aking bakuran at may mga paitlogin rin akong mga inahin. Ayon nga kay Mang Paeng, Kalakbay, mas maigi raw ang may alternatibong pagkakakitaan, lalo na raw sa isang gaya kung may pamilya na at binubuhay na anak. Kaya naman nararapat lang na huwag raw akong maging mapili sa trabaho. Ang sagot ko naman sa mabait naming kapitbahay, hindi naman ako mapili sa trabaho. Basta marangal at patas ay ayos na sa akin. Lumipas pa mga araw ay nagpatuloy lang ako sa buhay na aking kinagisnan. Gayon din ang gawaing paggagapas sa saka ni Mang Paeng, lalo na kung anihan ng palay. Subalit madalas ay nasa dagat ako para mangisda, Kalakbay. At kung wala naman akong masyadong ginagawa, ay inaasikaso ko ang mga alaga kong manok. Subalit ayon kay Mang Paeng, takaw pansin sa mga aswang na buo ang mga inahin kong manok. Dahil noong mga nagdaang dekada raw, isa ang mga aswang na iyon sa responsableng pagkamatay ng maraming manok sa aming lalawigan. Gayon din sa may-ari ng manukan, hindi man kapanipaniwala, pero nangyari sa tunay na buhay. Sa puntong iyon, napaisip tuloy ako kung ano bang klase ng aswang ang tinatawag nilang buo. Subalit dagdag pa ni Mang Paeng, ang mga ganong aswang daw ay manggagaya ng boses ng isang inahin na nangingitlog. Dahil sa galing na magpanggap ng aswang na iyon, nahihikayat daw nito ang may-ari ng manukan na lumabas ng pamamahay. Sa pag-aakalang nangingitlog ang mga manok nito, ngunit ang totoo, Kalakbay, ay puntirya ng aswang na iyon ang may-ari ng manukan. Randel, iyo, kung sakaling makarinig ka ng isang kahinahinalang boses, ang payo ko lang sa iyo, huwag kang basta lalabas ng inyong pamamahay. Dahil posibleng aswang ang naririnig mo. Ang mga aswang na buo ay malimit na sa sanga ng puno at naghihintay ng pagkakataon para sumalakay. Ngunit kung minsan ay mahilig rin manginain ng mga butil ng maisang aswang na iyon. Kung kaya naman ang isa ko pang payo sa iyo, kung ayaw mong maubos ang mga alaga mong inahin, mas mabuti kung magsasaboy ka ng maisalupa. Sa ganyang paraan makikita mo ang wangis ng aswang na iyon. Magkakasunod na paliwanag ni Mang Paeng. Hindi naglaon na tumango na lang ako sa mga tinura ni Mang Paeng at inunawa ang bawat katagang binitiwan nito sa akin. Kaya naman sa mga dumaan pang mga araw, ay mas pinag-igting ko pa ang seguridad ng mga alaga kong inahin sa aking bakuran. Dahil dyan ay palagi kong inihahabilin kay Onang ang mga alaga kong inahin
lalo na kapag naroon ako sa lupain ni Mang Paeng para maghanap buhay. At higit sa lahat, huwag iiwanang mag-isa ang mga anak namin dahil sa aming baryo uso din ang mga bati at usog. Sa katunayan ay may sinasabi pang bali si Mang Paeng sa akin na tanging mga aswang lang ang nakakagawa nito. Mapabata man o matanda ay kayang markahan ng isang aswang. Pero ewan ko ba, dito rin naman kasi ako lumaki sa Misamis. Ngunit hindi ako iminulat ng mga magulang ko sa mga usaping kababalaghan lalo na sa mga aswang. Ang tanging alam ko lang sa mga nilalang na iyon, base sa aking mga naririnig sa mga kapitbahay namin noong bata pa ako, hindi naman raw lahat ng aswang ay masama at kumakain ng tao. Magkagayon man ay kailangan ko pa rin pangalagaan ang seguridad ng aking pamilya. Hanggang isang araw noon, Kalakbay, habang nagpapakain ako ng mga alaga kong manok at dahil hindi ako pumalaot ng araw na iyon, bigla namang napadaan sa harap ng bahay namin si Mang Paeng. Ayon rito, may umubos raw ng alagang manok ni Mang Ray. Kasabay nito may namataan raw ang matanda na isang nilalang na mabilis umakyat ng puno at nagpalipat-lipat ng sanga. Aaminin ko po na nakaramdam ako ng pangamba. Hindi dahil sa natatakot ako sa aswang na sinasabi ni Mang Paeng, kundi ayokong mawala ng pagkakakitaan. Dahil sa totoo lang malaking kawalan sa amin ni Onang kung pati ang mga alaga kong manok ay mapepeste ng aswang na iyon. Randel, iyo, napeste ng aswang ang manukan ni Ray. Isang indikasyon iyon na namemerwisyo na naman ang mga demonyong iyon. Kaya ikaw pag-ingatan mo ang mga alaga mo at pamilya mo, maliwanag ba? Paalala ni Mang Paeng. Oo, Mang Paeng. Ako na ho ang bahala sa pamilya ko at sa mga alaga kong manok. Maraming salamat po sa paalala ninyo. Mariin kong tugon. Lumipas pa ang mga araw, Kalakbay, ay naging maayos naman ang mga gabing nagdaan sa bakuran ko. At panaka-naka akong binabantayan sa gabi ang mga alaga kong manok. At sinisiguro ko din na lagi akong may dalang sundang sa aking baywang bilang proteksyon ko na rin. Pinabukasan ay bahagya akong nag-ikot sa aming baryo upang makasagap ng kaunting impormasyon tungkol sa pagsalakay ng aswang sa mga nagmamanok. Hanggang sa mapansin ko ang mga bagong salta sa aming baryo na isang pamilya. At ayon sa mga kababaryo ko, galing daw ang mga ito sa Antique. Mang Paeng, sino po ang mga taong iyon at taga saan po sila? Giit kong tanong sabay turo sa pamilyang Dayo. Sila ba, Randel? Mga bagong salta sa baryo natin ang mga iyan. Mukha naman silang mababait, kaya huwag mo na lang silang intindihin pa. Ang importante wala silang ginagawang masama sa baryo natin. Mariing paliwanag ni Mang Paeng. Hindi naman kalaunan, Kalakbay, ay kinaibigan ko ang padre de pamilya ng mga Dayong iyon. Ayon dito ay galing nga daw sila ng Antique at nagmula sila sa angkan ng mga Bertudes. Sa katunayan ay may hinahanap daw silang nilalang na hindi pangkaraniwan. Ayon din sa mga nakalap nilang impormasyon sa mga kapwa nila Bertudes na nandito daw sa baryo namin ang nilalang na kanilang hinahanap. Halos wala namang malinaw na sinabi si Mang Carlos ayon sa tawag rito ng kanyang anak, kung kaya naman ipinagkibit-balikat ko na lang ang mga sinabi ng matanda. Habang nakikita ko na bumubuka-buka ang bibig nito, kaya naman sa pagtaas ng kuryosidad ko, napatanong ako rito kung ano ba ang kanyang ginagawa. Mang Carlos, ano ho ba ang ginagawa ninyo? Napansin ko po kasi na inuusalan ninyo ang bawat haligi ng inyong bakuran, pati ho ang inyong tarangkahan. Diretsahan kong tanong. Ito ba, iyo? Isang proteksyon para sa aking mag-iina at sa mga alaga kong manok. Isang dasal na mga Bertudes ang ginagawa ko para hindi makapasok sa aking bakuran ang aswang na namiminsala sa mga nag-aalaga ng manok. Sa totoo lang, Randel, iyo, mapaminsalang uri ng aswang ang mga buo dahil sa perwisyong hatid ng mga ito sa kabuhayan ng iilan. Kaya mapanganib ang mga demonyong iyan para sa lahat. Magkasunod na sambit at paliwanag ni Mang Carlos. Dagdag pa ni Mang Carlos, Kalakbay, hinango ang pangalan ng aswang na buo sa estilo ng pamiminsala nito sa mga taong magmamanok. Dahil nagagaya ng aswang na ito ang huni ng isang manok,
kung paano mangitlog ang mga inahin sa pugad nito. Kung kaya naman medyo napangiti ako, hindi dahil sa pagsasalarawan ng matanda sa aswang na iyon, kundi dahil sa estilo ng aswang na naglipa na sa aming lalawigan. Makalipas pa ang mga araw, ay tuloy lang ang buhay. Kailangang kumayod at magbanat ng buto para sa mga mahal ko sa buhay na umaasa sa akin. Sa pamamagitan ng pangingisda, pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop at kung ano-ano pang pwedeng pagkakitaan. Pero alam ba ninyong habang tumatagal, ay napalapit ang loob ko kay Mang Carlos at bahagya akong nagka-interes sa pagiging Bertudes. Kaya lang ayon kay Mang Carlos, may kaakibat raw na kamalasan ng pagiging Bertudes, lalo na kapag wala sa tama ang paggamit ng mga bertud. Dahil maaari daw akong lamunin ng aking kaalaman sa maling paggamit nito. Kaya pag-isipan ko raw maigi ang landas na gusto kong tahakin sa mundo ng mga Bertudes. Sa pagdaan ng mga araw, habang lumalaki ang anak namin ni Onang, pinag-iisipan kong mabuti ang aking desisyon na magtanga ng isang bertud. Subalit ayon kay Mang Paeng, wala naman raw masama kung magtangan ako ng isang pananggalang bilang proteksyon sa aking mag-ina at sa sarili ko na rin. Mang Paeng, gusto ko po sanang magpaturo sa bago nating kapitbahay kung paano magtanga ng isang bertud. Wika ko kay Mang Paeng. Ay di magpaturo ka kay Carlos. Total ay malinis naman ang hangarin mong matutunan ang mga bagay-bagay sa mundo ng mga Bertudes. At nasisiguro kung hindi ka tatanggihan ng matandang iyon. Sa totoo lang, Randel Iho, nahihiya nga ako kay Carlos. Dahil noong bagong salta pa lang sila rito sa atin, aaminin kong pinagdudahan ko sila na pamilya ng mga aswang. Subalit nagkamali ako dahil kaisa pala natin ang mag-anak na iyon sa pagtugis ng mga aswang. Magkasunod na paliwanag ni Mang Paeng. Gayunpaman aaminin ko, Kalakbay, maging ako man ay nagduda rin sa pamilya ni Mang Carlos at napag-isip-isip kung hindi pala dapat pinagdududahan ang mga bagong salta base lang sa panlabas na itsura ng mga ito. Kaya naman sa paglipas ng mga araw, ay panaka-naka namang kumalat ang balita tungkol sa pagsalakay ng aswang. Halos marami ng magmamanok ang dumadaing dahil sa pagkalugi ng mga ito at ang iba pang may-ari ng mga manukan ay sinubukan ring atakihin ng nasabing aswang. Pero sadya lang raw talagang maliksing kumilos ang mga aswang na iyon pagkatapos may isa katuparan ang kanyang ninanais. Nakakapanlumo na, Paeng. Grabe na ang ginagawang pamiminsala ng aswang sa aking kabuhayan. Abay, malaki na ang nalulugi sa akin. Kung magpapatuloy ang ganitong gawain ng mga demonyong iyon, baka sa susunod na araw ay buhangin na ang isaing ng asawa ko. Pati pag-aaral ng mga anak ko baka hindi ko na rin matustusan. Magkasunod na daing ni Mang Badong. Hayaan mo, Badong. Yung kapitbahay nating si Carlos, yung bagong salta sa baryo natin, hihingiin ko ang tulong niya para masupil ang mga demonyong aswang na yan. Sambit na paliwanag ni Mang Paeng. Halos napatunga nga naman ako, Kalakbay, sa pag-uusap ng dalawang matanda na nasa aking harapan. Sa totoo lang, nakakainis na nakakairita ang perwisyong hatid ng aswang na iyon. Ngunit sa hindi inaasahan na pagkakataon, ay biglaan akong ipinatawag ni Mang Carlos sa anak nito at pinapupunta sa kanilang pamamahay. Sa pagbagtas ko ng daan papunta sa bahay ni Mang Carlos kasama ang anak nito, malugod naman akong sinalubong ng nasabing matanda. Kasabay nito kinausap ako niyo ng masinsinan, sabay tanong ng mga bagay na hindi ko rin inaasahan. Lalong-lalo na sa pagiging Bertudes, nakaagad ko namang sinagot ng walang pag-aalinlangan. Magandang araw sa iyo, Randel Iho. Maupo ka. Ako'y hindi na magpapaligoy-ligoy pa ano. Gusto mo bang magtanga ng isang bertud? Diretsang tanong ni Mang Carlos. Abay, oho, Mang Carlos. Hindi lang gusto kundi gustong-gusto kong maging bahagi ng isang pagiging Bertudes. Diretsang tugon ko dito. Bueno, yaman din lang naman na buo ang loob at malinis ang hangarin mo sa mga bertud. Ito, kunin mo ang bertud ng bagokbok. Isang simpleng damo lang iyan. Subalit nagtataglay ang hibla niyan ng kabal at mabisang panlaban sa mga aswang at itim na mahika na lalang ng tao. Itong libreta naman ay naglalaman ng mga buhay na salita
bilang sandata mo. Lahat ng klase ng tigal po ay nakasada rito pamaslang sa mga aswang, mambabarang, mangkukulam at kung ano-ano pang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kaya masusi mong pag-aralan ang mga tungkol sa mga bagay-bagay na ipinagkaloob ko sa iyo at malaki ang maitutulong niya sa pang-araw-araw mong buhay. Gamitin mo iyan sa mabuting paraan, hindi sa panlalamang sa kapwa. Kung ayaw mong lamunin ka ng iyong bertud at mawala sa katinuan. Magkasunod na paliwanag at paalala ni Mang Carlos. Samantala sa loob lang ng isang buwan ay napag-aralan ko na ng husto ang tamang gamit sa bertud ng bagokbok. Laking pasasalamat ko naman kay Mang Carlos sa ibinigay niyang pagkakataon para maging isang bertudes. Gayunpaman panaka-naka ko na rin pinaghahandaan ng posibleng pagsalakay ng aswang sa aking manukan. Hanggang isang gabi noon at natapat na bilog ang buwan. Ewan ko ba kung bakit maalinsangan ang paligid ng gabing iyon at hirap akong dalawi ng antok. Habang ang mag-ina ko naman ay himbing na himbing sa pagtulog nang bigla akong makarinig ng isang kakaibang huni ng inahin. Sa pagsilip ko sa siwang ng pinto naming kalakbay, ay nasilayan ko ang isang nilalang habang nanginginain ng mga isinaboy kong maisalupa. Sa pagpapatuloy ng ginagawa niyon, nakita kong pinipili nito ang mga alaga kong manok at isa-isa ng kinakain. Sa puntong iyon dali-dali kong kinuha ang aking sundang habang tangan ko ang aking bertud. Halos magulantang naman ang aswang nang bigla akong lumabas ng pamamahay habang napapasigaw ako rito dahil sa ginagawa ng demonyong iyon. At bago pa nito maubos sa mga alaga kong manok, bumulalas ako ng katagang. Anak ka ng demonyo, nagkamali ka ng pinasukan na bakuran. Lintik ka, mariin kong sigaw. Hayaan mo na ako, iho. Hindi ko naman kayo kakainin, gusto ko lang maibsan ang gutom ko. Saad ng aswang. Hayaan, paano naman kami ng pamilya ko at paano naming iibsan ang gutom namin? Gayong dyan ko lang binubuhay ang pamilya ko sa pag-aalaga ng manok. Dagdag ko pang sigaw. Hindi naglaon ng akma ko ng susuguri ng aswang, ay mabilis naman itong umakyat sa puno at nagpalipat-lipat ng sanga hanggang sa tuluyan na iyong makalayo. Subalit nang masundan ko ang kinaroroonan yon, ay napadpad ako sa isang lumang kubo at doon nakita ko sa bakuran nito ang nagkalat na manok na wala ng buhay at pawang inuuod na yung iba. Isang indikasyon na ang nakatira roon ay hindi ordinaryong tao, kundi isang aswang. Marahan naman akong umatras at ipinagpabukas ko na lang ang pagharap ko sa aswang na iyon. Napagdesisyonan ko na rin na isang guni muna kay Mang Carlos ang aking mga nakita para magabayan ako ng matandang bertudes. Kinaumagahan ay sabay-sabay kaming nagtungo roon sa bahay ng aswang at inabutan namin ang taong nananahan roon. Ngunit laking gulat ko kalakbay nang magharap si Mang Carlos at ang taong naroroon. Kasabay niyon ay nagpalitan ng mga ito na maaanghang na salita sa isa't isa. Nayupak ka, Domeng. Naririto ka lang pala sa paanan ng bundok. Marami ka nang naperwisyong tao. Oras na para ibalik kita ng antike. Giit ni Mang Carlos. Anak ka nang, paano kang nakapunta dito sa Misamis, Carlos? Kahit anong gawin mo, hindi ako sasama sa'yo. Isa kang demonyong bertudes. Tanong na pagtanggi ni Mang Domeng. Binabalaan kita, Domeng. Hayaan mong mamuhay ng normal ang mga tao sa baryong ito. Alam mong wala kang kapanapanalo sa akin sa kahit anumang aspeto ng labanan. At kung dinadamdam mo ang pagkitil ko sa buhay ng kapatid mo, dapat lang naman talaga siyang mamatay dahil isa itong salot sa baryo natin. Sumama ka na sa akin, Domeng. Magtiwala ka lang, kaya kitang pagalingin at kaya kitang ibalik sa normal mong pamumuhay. Huwag sa ganitong paraan dahil isa sa atin ang papanaw. Magkasunod na paliwanag ni Mang Carlos. Magtiwala, pagagalingin at magbagong buhay. Saan, Carlos? Sa poder mo? Nauulol ka na. Sumama man ako o hindi, papaslangin mo pa rin naman ako, hindi ba? Pagdududang paliwanag ni Mang Domeng. Dahil sa mga narinig ko sa magkabilang panig, nanatili lang akong alisto at ayon kay Mang Carlos, kahit ano pa man ang mangyari, ay huwag daw akong lalayo sa tabi niya.
para makita ko raw ang gagawing hakbang ni Mang Domeng kung sakaling bigla kaming salakayin nito. Sa pagtaas ng tensyon sa pagitan nila Mang Domeng at Mang Carlos, ay kaagad naman akong umusal ng palipad hangin bilang pananggalang sa kung ano man ang gagawin ng matandang aswang sa amin. Subalit nang matakpan ng maitim na ulap ang liwanag ng araw, ay biglang nagpalit anyo ang matandang aswang. Laking gulat naman ni Mang Domeng nang salagin ko ang kanyang mga kalmot at kagat sa braso ko. Ngunit hindi iyon tumagas sa balat ko. Kung kaya naman kagad itong napatras habang nagmamasid lang si Mang Carlos sa mga kaganapan na tila ba sinusubukan yon ang pagiging Bertudes ko. Akalain mo nga naman, isang baguhang Bertudes ang humarap sa isang aswang na gaya ko. Magsalita ka, binata. Anong bertud ang tinatangan mo? Mariing sigaw na tanong ni Mang Domeng. Randel ho ang pangalan ko at tangan ko ang bertud ng bagokbok. Pakilala kong paliwanag. Matapos ang maikling sagutan namin ni Mang Domeng, muli na naman itong sumalakay sa akin. Subalit sa bawat pagbitaw ko rito ng palipad hangin, kaagad naman itong sumusubsob sa lupa. Kung kaya naman ang inawat na ito ng aking maestro, dahil kung magtatagal pa ang aming labanan, sinisiguro ni Mang Carlos na mapapaslang ko ang kanyang kababayan. Itigil mo na ang kahibangan mo, Domeng. Maawa ka sa sarili mo. Wala kang kapanapanalo kay Randel. Maniwala ka sa akin. Awat na paliwanag ni Mang Carlos. Tumahimik ka, Carlos. Masyado mong minamalit ang kakayahan ko. Leche ka. Makikita mo isusunod kita sa mag-aaral mo. Maghintay ka lang, matandang Bertudes. Mariing sambit ni Mang Domeng. Randel iyo, tapusin mo na ang inyong labanan. Tutal ayaw magpaawat niyan. Masyado nang masakit sa mata ang ginagawa ni Domeng. Gate ni Mang Carlos. Dahil sa ganong sitwasyon, inatasan ako ni Mang Carlos na tapusin na ang laban na sinimula ni Mang Domeng. Subalit ayon rito, huwag ko raw paslangin ang kanyang kababayan. Kaya sa simpleng usal ko ng isang tigalpo na kayang magparalisa ng isang aswang, madali ko iyong nagawa sa pamamagitan lang ng hangin kung saan sinabayan ko pa iyon ng pamako. Patawad po, Mang Domeng, pero hanggang dito na lang po ang maibibigay ko sa inyo. Dahil tapos na ang pamimerwisyo ninyo sa baryo namin, mariin kong sambit. Sa puntong iyon ay sumubasob sa lupa si Mang Domeng at hindi na iyon nakagalaw pa. Kung kaya naman nang muling mahawi ang maitim na ulap sa kalangitan, ay kaagad naman bumalik sa pagiging tao ang matandang aswang. Sa kalaunan na tahimik na rin ang aming baryo at nawala na ang banta ng aswang. Sa isang dako naman, isinama na ni Mang Carlos ang kanyang kababayan pabalik ng Antique. At dooy ginamot ito ng matandang dayo sa amin. Ang Bertudes na minsan namin binansagan na mga bagong salta sa baryo ng Misamis Oriental. Pero alam niyo ba, mga kalakbay, simula nang matutunan ko ang pagiging Bertudes, ay nagkaroon ng pagbabago sa buhay ko at gumaan ang aming pamumuhay ni Onang. Dito ko rin napagtanto na hindi lang pala pananggalang ang hatid ng mga bertud sa tao, kundi nang aakit rin ito ng swerte sa kabuhayan, basta samahan lang ng sipag at tiyaga. Gayunpaman, makalipas ang 2 buwan mula nang bumalik sa Antique si Mang Carlos at Domeng, ay nakatanggap pa ako ng telegrama sa aking naging maestro. Ayon rito ay napagaling niya raw ang kanyang kababayan na minsan naging aswang at kinamahuian sa kanilang lugar. Subalit makalipas pa ang 1 taon, isang telegrama pa ang natanggap ko sa anak ni Mang Carlos. Ayon rito ay pumanaw na raw ang kanyang ama na labis ko namang ikinalungkot. Sa isang banda nagpapasalamat pa rin ako sa aking naging maestro dahil hindi nito ipinagdamot ang kanyang kaalaman sa pagiging Bertudes. Magpasanggang ngayon tangan-tangan ko pa rin ang iniwang bertud ni Mang Carlos na ginagamit ko sa kabutihan para tumulong sa aking mga kababaryo. Ang natatanging bertud sa anyo ng isang pangkaraniwang damo sa paligid na may bisa at galing kontra sa mga aswang at gawang demonyo ng lalang na tao. Ito po ay ang bertud na hibla ng damong bagokbok na may samot-saring pananggalang, mapapisikal man o espiritual. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Muli ay marami pong salamat. Gumagalang, Randel ng Misamis Oriental.